Unang ensayo pa lang ni Vince, hindi na kagad maganda yung nangyari. Yung akala niyang jogging ay nauwi sa ganito. Maya-maya lang ay tuluyan ng bumagsak sa kalsada. Nang mag-usap kami ay nagulat ako sa sinabi niya. Coach, parang gusto ko na umuwi ng Isabela, coach. Okay lang mo, coach. Unang ensayo pa lang pero parang gusto niya nang umuwi ng Isabela. So guys, magandang umaga sa inyo lahat. Ito ko, bumababa na naman ang hagdanan, naghahanda para sa fellowship na mangyayari. At nakakatuwa na andito si Vince, yung bago nating player na dumating. Uy, welcome! Ikaw ba yung sa video? Napakamot na lang. Kung hindi nyo pa napapanood yung video, ito yung pinost ko kahapon. Grabe talaga yung naging pag-welcome namin sa kanya. Nandiyan pala kayo guys, kayo na pa kayo dyan. Guys, inaayos ko sa yung Toy Story Collection. And sa mga hindi pa nakakaabol guys, pwede pa kayo umorder nito. Click nyo lang yung link. At sigurado makakatulong kayo ng malaki dahil lahat po ng kinikita nito ay ginagamit natin para sa mga misyon. Kaya sa mga hindi pa nakaka-order guys, click the link and get your Toy Story Collection now. Anyway, bago po natin ituloy ito ay meron po muna akong gustong i-share sa inyo. Sabi sa Psalm 16 verse 4, ngunit ang mga sumusunod sa mga Diyos-Diyosan ay lalong mahihirapan. Hindi ako sasama sa paghahandog nila ng dugo sa kanilang mga Diyos-Diyosan at ayaw kong banggitin man lang ang pangalan ng mga ito. Pag-usapan natin yung Diyos-Diyosan. Sa panahon ngayon, it can be your work, your money, your career, your position, your possessions, at lahat ng mga bagay na mas importante kaysa sa Panginoon. Sabi dito, ang mga taong mas mahalaga ang ibang bagay kaysa sa Diyos ay lalong mahihirapan. Pwedeng may marating ka man, may mabili ka man, may ma-accumulate ka man, pero hindi mo ma-achieve yung totoong peace, yung totoong joy, yung totoong kahulugan ng buhay. Bandang huli, tapon lahat ng pinaghirapan mo kasi hindi mo naman matadala sa hukay. At napakalinaw sa binasa natin, sabi ng sumulat, hindi ako sasama sa mga ganitong klaseng gawain. Katulad niya, kaya mo din bang umiwas sa mga bagay na hindi kinatutuwa ng Panginoon? Kasi sa totoo lang, hindi mo pwedeng paghaluin ng pagsunod sa Diyos at pagsunod sa mundo. Hindi ibig sabihin nito hindi tayo magkakamali, pero malinaw sa atin na Diyos lang ang tanging sinusundan natin. Sana malinaw sa ito dahil sa pag-abot mo ng pangarap mo ay pwedeng kasabay nito ang paglayo sa Panginoon. At sana po ay malinaw at naintindihan niyo po talaga ang mensahe ng video na to. Ano, game? Let's go! Kami maglalakad lang ha. Vince, mali ka na sinaman! Ang warm up doon, 10 kilometers. Safe, Kuya Pino. Safe. Let's go! Let's go! Let's go guys! Sabi ni Gord, mag-walking nyo. Ito po na kayo na jogging. Let's go, Vince. 1K. 2 kilometer. 2 kilometer pa lang tayo. Pero bumibigay na si Vince. Oh no! Nasaan siya? 3 kilometer. Balikan natin si Vince. Pinawala na siya. Let's go! Let's go, let's go. Four kilometer. Tingin lang sa harap, huwag nakatingin sa baba. Medyo nakatagal siya. Ilan? 4 na, 4. Pa? Ayan. It's 5 kilometer. Come on. Go. 6 kilometer. Ano? Vamos na likod ko. Kailangan ito gamitan kasi sa pinagbabawal na teknik, kailangan na itulak. Kailangan na itulak to, coach. 6 na, last 2 na lang. Ganyan, banat. Kaya mo yan. 7 kilometer, last 1. 8 kilometer. Let's go. Kilometer. That's all. Let's go, coach.
Dito habang naglalakad kami, bigla siyang mayroong sinabi sa akin. Coach, parang gusto ko na umuwi ng Isabela, coach. Okay lang ba, coach? Seryoso? Uwi ka na? Ano ba ginawa mo dito, ni? Gusto na umuwi na Isabela. Ayun na nga, na-scam na naman si Vince. Akala niya saktong jogging lang. Kaya wala nang gustong sumama kay Rene sa pagtakbo.